Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Agapito. Taong 1970, Binaloan, Eastern Samar. Noong mga panahong ito, matanda na itong si Manoy Agapito. Naninirahan siya noon sa kanyang bunsong anak, nakasalukuyan na ring may sariling pamilya. 4 ang apo niya sa anak niyang yon, kaya sa bahay na pinagtitirhan niya, araw-araw magulo. Kung hindi kasi nag-aaway ang mga ito, kung ano-ano ang pinaggagawa nito sa tuwing wala ang kanilang padre de pamilya. Dahil sa uugod-ugod na noon si Manoy Agapito, hindi na siya pinahintulutan ng kanyang anak na magtrabaho. Nauunawaan naman kasi nito ang kanyang kalagayan, kaya kahit magkanda kuba-kuba yon sa pagtatrabaho, di ito nagre-reklamo. Bagaman alam niyang hirap na yon sa buhay, wala siyang ibang magagawa kundi ang magpasalamat. Upang makabawi, dinadaan na lamang ni Manoy Agapito sa paggawa ng mga gawaing bahay ang kanyang pagtulong. Sa pamamagitan kasi nito, mababawasan ang trabaho ng asawa ng kanyang anak. Yon ang nais mangyari ni Manoy Agapito upang makita naman ng mga ito na hindi siya nagpapabaya sa bahay na tinutuluyan niya. Sa loob ng 6 na taong paninirahan niya rito, naging maayos naman ang lahat. Ni minsan, hindi pa siya nasumbata ng kanyang anak, kaya habang tumatagal, naiisip niyang bukal talaga sa loob nito ang pagpapatuloy sa kanya. Ipinagpapasalamat naman niyo ni Manoy Agapito sa kadahilan ng sa dami ng kanyang naging supling. Tanging ito lamang ang naglakas ng loob na kumupkup sa kanya sa mga panahong hindi na niya kayang matustusan ng mga pangangailangan ng kanyang sarili. Sa totoo lang pinuno, maraming lihim ang itinatago ni Manoy Agapito sa kanyang mga anak. Noon kasing kabataan niya, aminado naman siyang hindi niya gaanong napagtutuunan ng pansin ng mga ito. Abalang-abala rin kasi siya noon sa trabaho, lalong-lalo na sa kanyang pangungulam. Para kumita ng malaking pera, pinasok ni Manoy Agapito ang ganoong larangan. Likas kasi noon sa lahi nila ang pangungulam, kaya sa pagtagal, nakuha niya ang mga pamamaraan kung papaano gamitin ng ligtas ang ganoong lihim na aral. Ayon sa kanya, nahirapan siya noong bago pa lamang siya, pero dahil sa tulong ng mga kadugo nilang nasa ganoon ding trabaho, natuto siya at kalaunay itinuring na siyang isang bantog na mangkukulam. Hindi man sa pagmamayabang, pero sa kanilang lugar noon, tanging si Manoy Agapito lamang ang nakapatay sa makapangyarihang babaylan na pilit sumusugpo sa kanilang uri. Nalaman kasi ng babaylang yon ang kanilang mga gawain, kaya gumawa yun ng sariling pangkat para sila'y kontrahin. Hindi naging madali ang pakikipaglaban sa babaylang yon at mag-iisang dekada din itong nakipagpatayan sa kanila. Sa hanay nila, marami ang nasawi. Pero nung pumasok na si Manoy Agapito, dahan-dahang nagbago ang lahat. Sa kamay niya mismo namatay ang babaylan dahil sa ginawa niya noong pagpasok sa lugar nito ng palihim. Ang ginamit niyang armas para mapasok ang malakas nitong depensa sa katawan ay ang punyal na minana niya pa sa kanyang namayapang ina. Ayon sa kanya, napakamakapangyarihan ng punyal na yon sa puntong lahat ng abilidad ng kana na pwedeng bumangga rito kusang nalulusaw bago pa man dumikit sa talim nito. Bibihira lang din na nakakaalam ng gamit niyang yon, kung kaya't kahit isang makapangyarihang babaylan ay hindi ito natunugan. Pagsilay naman niya sa patay nitong katawan, inakala niyang yun na ang makakapagpabago sa kanilang grupo. Ang kaso lang, ilang buwan lang matapos pumanaw nito, mas lalong tumindi ang mga nangyayaring hindi kaaya-aya sa lugar nila.
Dahil sa pagkawala ng babaylan, inako ng mga mangkukulam ang lahat ng baryo. Halos wala na sa kanila noong nakakatalo, kaya kalaunay nagagawa na rin nila ang kanilang mga gusto. Huli na nang maunawaan noon ni Manoy Agapito, isang malaking pagkakamali pala ang kanyang ginawa. Para naman mapagbayaran nito, naglakas loob siyang paslangin ang mga mangkukulam na gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Bagaman may mangilan-ngilan sa mga taong yon ang puro niyang kadugo, di niya ito pinakitaan ng awa. Nang malipol na niya ang halos karamihan sa mga ito, ikinubli niya ang kanyang sarili hanggang sa kalaunay napadpad siya sa bahay ng anak niya. Upang mapagbayaran ng kanyang mga kasalanang nagawa, binaklas niya ang lahat ng kanyang karga sa katawan. Matapos niya itong gawin, mabilis siyang humina at kalaunay dahan-dahan na rin niyang ininda ang matinding karamdaman. Aminado si Manoy Agapito na marami sana siyang pamamaraan para magapi ang karamdamang yon, pero di niya ito ginawa. Kahit ilang taon na kasi ang lumipas, pilit pa rin nakatatak sa kanyang puso ang matinding pagsisisi dahil sa ginawa niyang pagpatay sa babaylang wala namang ginagawang masama. Tanggap na rin niyang mapupunta siya noon sa impyerno, ngunit bago siya mamatay, nais niya sanang makagawa ng mabuti sa pamilya ng anak niyang kumupkup sa kanya. Awa naman ng nasa itaas, hindi siya nito pinabayaan. Naging maganda rin ang buhay niya sa piling nito na siya namang hindi niya naranasan nung kaanib siya sa samahan ng mga mangkukulam. 2 buwan bago sumapit ang pista ng mga patay, may napansin si Manoy Agapito na kakaiba sa katawan ng anak niya. Hindi niya mawari pero isang gabi, umuwi itong may kakaibang presensyang nakadikit sa balat. Noong una, inakala niya pang presensya yon ng aswang, pero pag amoy niya sa hinubad nitong damit, doon niya napansin ang baho ng isang barang. Nasa malakas na antas ang nilalang na yan, at base sa presensya nito, may masama itong binabalak sa kanyang anak. Matapos naman niya yung malaman, agad naman siyang lumapit dito para yon ay kausapin. Maigi niyang inalam kung sino ang mga kasama nito at kung taga saan ang mga taong yon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit naman ito ang isa nitong katrabaho na nagngangalang Panyas. Itong si Panyas, ang bagong katulong ng kanyang anak sa trabaho nito. Mabait naman ang taong yon, pero hindi sila gaanong nagkakausap. Medyo naiilang din kasi doon ang kanyang anak dahil sa baho nito sa katawan na hindi mawala-wala. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, seryoso naman niya yung tinanong ukol sa pangangailangan nito. Pagkarinig naman doon ng kanyang anak, agad naman itong inilahad sa kanya na nakatira yon sa karatig lugar malapit sa kanila. Hindi nito natandaan ang eksaktong lugar, ngunit para kay Manoy Agapito, sapat na ang mga bagay na kanyang nalaman. Inaasahan niya kasing sa labas yun ng binaloan, lalo pat wala namang barangan sa kanilang lugar. Anak, mag-iingat ka sa taong yan. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Kung may problema ka, sabihan mo ko ng maaga para tayo'y makapaghanda. Huwag kang mag-alala. Paminsan-minsan bibisitahin kita sa pinagtatrabahuhan mo. Nang marinig naman yon ng anak niya, di naman ito nakasagot. Kahit kasi matanda na itong si Manoy Agapito, malaki pa rin ang respeto nito sa kanya. Alam din ng anak niyang hindi siya nagbibiro sa mga sinasabi niya, kaya sa halip na kumontra, minabuti nitong sumuporta. Nang wala na silang mapag-uusapan, dali-dali naman siyang pumanhik sa kusina, nag-init ng tubig na binabara niya ng itim na lupa at abo ng ugat ng bayabas. Pag itim naman ng tubig,
Pinahilamos niya yon kasabay ng palihim niyang pagbulong ng buhay na salita. Sa paglalim naman ng gabi, maaga pang natulog ang mag-asawa at mga anak nito. Nang mapansin naman ni Manoy Agapito na tahimik na ang lugar, agad naman siyang lumabas, dala-dala ang isang gasera. Tumungo siya sa likurang bahagi ng bahay nila, kung saan doon niya itinago ang iilan sa kanyang mga gamit. Sa kalahating oras niyang paghuhukay, natuntun niya ang kanyang baul na matagal na panahon na niya roong inilibing. Paghawak naman niya rito, bigla naman siyang napangisi nang bumungad sa kanyang harapan ang gabay niyang matagal na niyang hindi nasisilayan. Paglalarawan ni Manoy Agapito sa nilalang na yan, para itong isang tao, yun nga lang palagi itong nakayuko, tapos nakakubli sa mahaba nitong buhok ang kanyang muka. Parang kuba din ang nilalang na yan dahil sa hindi ito makatayo ng tuwid. Mahaba rin ang braso nito, maging ang kanyang mga binti. Wala rin yung saplot sa katawan, tapos ang dibdib nito may malaking hiwa sa gitna na siya namang pinapaligiran ng mga matatalas nitong pangil. Likas na kakaiba ang nilalang na yan dahil sa gabay ito ng punyal na tangan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makuha na niya ang kanyang punyal at mga mutya, doon naman niya narinig ang tanong ng nilalang na yon. Sa tono ng boses nito, alam niyang napakalungkot nun. Ayon sa nilalang, hindi niya lubos akalain na iiwan siya ng ganun-ganun lang ni Manoy Agapito. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ito dahil sa kabila ng ilang taon niyang pagtalikod dito, nagdesisyon pa rin siyang muli itong kupkupin. Pagpasalamat naman ito sa kanya, agad naman yung naging isang itim na usok na mabilis na pumasok sa kanyang sistema. Nang magkaisa na silang dalawa, lahat ng kanyang karamdamang iniinda, bigla na lamang nawala. Ngunit para hindi naman maghinala ang mag-iina ng kanyang anak, nagpasya siyang ipagpatuloy pa rin ng pagpapanggap. Sa loob ng ilang araw niyang pagpapanggap na baldado, hindi naman yun naghinala. Tuwing nakakalingat din ang asawa nito, pasimple siyang pumapanhik sa baryo gamit ang kabayong ninakaw niya sa isang magbubukid. Upang mapasunod niya rin yun sa kanyang nais, gamit ang isa sa kanyang mutya, pinasapian niya yon ng itim na elemento. Sa pamamagitan kasi ng nilalang na yon, walang kakayahang tumutol ang kabayo sa kanyang nais mangyari. Kahit utusan niya yun na tumalon sa bangin, gagawin ito ng hayop. Nakakaawa man kung iisipin. Isa yon sa mga pamamaraan ng mga ninuno ni Manoy Agapito para magtagumpay noong may nangyaring digmaan sa lugar nila. Sa loob ng ilang araw niyang pabalik-balik sa baryo, nasipat na niya ang barangan. Siya na rin mismo ang nagkumpirma nito at base sa kanyang mga nasilayan, totoo ngang pinagdidiskitahan nito ang kanyang anak. Dahil sa kanyang mga nalaman, hindi na rin siya nag-alangang humanap ng paraan para makaharap ng personalang binatilyong yon. Alam kasi ni Manoy Agapito na kapag hinayaan niya ito, may posibilidad na uunti-untiin ito ang kanyang anak. Di naman siya makakapayag sa ganong pangyayari, kaya noon ding mismong gabi, inilahad niya sa kanyang anak ang naisip niyang plano. Upang makumbinsi din ito, ipinakita niya rito ang iilan sa kanyang mga karga, kasabay ng pagbubulgar niya sa natatago niyang lakas. Kahit alam niyang may posibilidad na magalit yun sa kanya, hindi niya na ito inisip. Ang nais niya lang kasi noong mangyari, mailigtas ito sa tiyak na kapahamakan. Matapos namang malaman ng anak niya ang kanyang sikreto, halos hindi naman yun makaimik. Tulala lang itong nakatitig, walang bakas ng galit,
o anumang nararamdaman buhat sa mga bagay na kanyang nalaman. Sa loob ng ilang minuto niyang pananahimik, unti-unti naman niya yung binasag. Mahinahon niyang ipinaliwanag sa kanyang anak ang lahat upang magkaroon yon ng linaw. Di rin siya umaasang mauunawaan nito ang kanyang sitwasyon. Ang tanging nais niya lang mangyari noon, ipaalam dito ang tungkol sa kanyang sikreto. Pagkalahad naman niya nito, napayuko lang naman siya, dala ng matinding hiyang naramdaman niya. Maya-maya pa, nang akmang tatalikod na siya sa kinaroroonan ng kanyang anak, bigla naman siya nitong hinawakan sa balikat habang mariing inilalahad sa kanya na hindi niya kailangang malungkot. Dagdag pa nito na nauunawaan niya ang kalagayan ng kanyang ama, kaya kahit ano ang mangyari, hinding-hindi siya magtatanim ng galit laban dito. Nang marinig naman yon ni Manoy Agapito, labis-labis na lamang ang kanyang naging pasasalamat. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, nagpatuloy naman ang pakikitungo nila sa bawat isa na parabang wala man lang nangyari. Dumaan pa ang mga araw. Sa tulong ng anak niya, nagawa niyang matiktikan ang katulong nito sa trabaho. Dahil sa pagkakataong yon, naunawaan na niya ang lahat ng ginagawa nito. Ayon kay Manoy Agapito, hindi basta-bastang napapansin ng maruming gawain ni Panyas. Parang mga buti lang kasi ng kahoy ang inihuhulog nito sa oras na nalalagyan niyo ng marka sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Napansin din noon ni Manoy Agapito na tanging ang anak niya lamang ang punteriya nito, kaya dumating na rin sa puntong hindi na niya maatim na tingnan lang ang taong yon. Isang hapon, matapos ang trabaho ng kanyang anak, minabuti naman niyang sunduin ito. Pagpasok naman niya sa pagawaan, agad naman niya yung nakita na naglalakad kasama ang iba nitong katrabaho. Nasa gilid lang din noon si Panyas, kumakain ng bibingka, pero ang paningin nito hindi maalis sa anak niya. Pagtitigan naman nilang dalawa, ngumisilang naman ang taong yan, kasabay ng pagmamadali nitong lumabas ng pagawaan. Siyempre dahil sa marami pa namang tao, di naman ito gaanong pinansin ni Manoy Agapito. Akala ng barangan, hindi na siya nito susundan, pero paglabas naman ito sa baryo, agad naman siya nitong napansin na nakabuntot sa likod nito. Mabilis ang ginawang paglalakad ni Manoy Agapito na parabang gustong-gusto niya na itong sunggaban. Dahil sa kanyang ginawa, agad namang tumigil ang binata. Nang mapansin naman niya ito, di pa rin siya nagpatinag sa kanyang paglalakad. Pagkaharap naman nilang dalawa, walang pagdadalawang isip naman niya itong pinagsasasapak hanggang sa tuluyan na nga itong sumubasob sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito, walang takot naman niya yung iniangat, sabay wika doon ng, Anong kailangan mo sa anak ko? Bakit siyang pinagdidiskitahan mo? Kung may malalim kang galit sa kanya, sa akin mo ibuhos. Kanya ba talaga ang lahi ninyo? Mahilig pumatol sa mga taong walang kalaban-laban? Nakakaawa kayo. Nang marinig naman ng binata ang kanyang sinabi, bigla naman yung umangil habang pinagmumumura siya. Nagpakitang gilas din ito sa pamamagitan ng pagpapamalas nito ng presensya, ngunit bago pa man ito sakupin ng buong pagkatao ni Manoy Agapito, nagawa niya na itong mapigilan sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanyang punyal. Nang mangibabaw kasi ang gabay ng punyal na yon, lahat ng presensya ng binata nilamon nito ng buo. Galit na galit ding nagpakita dito ang kanyang gabay na parabang gustong-gusto na nitong lamunin ang binatang yon. Matapos ang pangyayari, hindi na nga ito nakapalag sa kanya. Unti-unti na ring lumambot ang binata hanggang sa kalaunay humingi na rin yon ng tawad. Ngunit para kay Manoy Agapito, di sapat ang paghingi ng tawad. Ang nais niyang mangyari noon, pagsisihan nito ang lahat ng ginawa nito sa kanyang anak.
Naniniwala kasi siya na kung wala siyang ganoong kakayahan, maaaring itutuloy talaga nitong masama nitong binabalak. Upang wala namang makapansin sa kanila sa lugar na yon, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa pinakamalapit na kakahuyan. Pagdating naman nila sa lugar na yan, agad naman niya itong ginapos sa puno, sabay utos dito na tawagin ang mga angka nito. Ayon kay Manoy Agapito, tatapusin nila sa lugar na yon ang kanilang hindi pagkakaunawaan upang wala nang madamay na maraming tao. Dahil sa kanyang sinabi, muli namang bumalik ang tuwa ng binata. Maya-maya pa, bigla naman yung umatungal ng napakalakas, kasabay ng pasimple nitong hagik-gik habang nakatitig sa kanya. Hindi naglaon, nagbigay na rin yun ng babala na isang malaking pagkakamali ang kanyang ginawa. Dagdag pa nito na, sa oras na dumating ang kanyang pamilya, tanging kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanya. Nang marinig naman yun ni Manoy Agapito, walang pagdadalawang isip naman niya itong binalian ng binti. Pinatulan niya rin yun ng dila, tapos nilukit ang dalawa nitong mata. Sinaksak niya rin yun sa balikat, dahilan para walang patig naman yung magsisisigaw. Sa pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, unti-unti na niyang napapansin ang pagiging maligalig ng mga hayop sa paligid. Habang tumatagal, mas lalo namang lumalakas ang paghuni ng mga ito, hanggang sa kalaunay may nasipat na siyang grupo ng mga tao na naglalakad mula sa malayo. Pagsilay naman niya sa pangkat na yon, napansin naman niya ang malalim na presensyang bumabalot sa mga katawan nito. Inaasahan niya ring nagtataglayo ng malalim na aral, ngunit sa kabila nito hindi siya nakaramdam ng pagkasindak. Alam ni Manoy Agupito na kilala siya ng mga taong yon, kaya upang mapanatili ang kanyang pagiging kalmado, umupo siya sa likod ng binatang kanyang pinahirapan habang nakatarak sa gilid niya ang punyal na kanyang tangan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ng mga baranga ng kanyang kinaroroonan. Nasa 8 ang bilang ng mga ito, at bawat isa sa mga nilalang na yon, pawang malapit na kadugo ni Panyas. Pagsilay naman sa kanya ng isang matanda, agad naman siya nitong nakilala. May halong pagkasindakma ng pananalita nito, pansin naman niyang wala yung balak na umatras. Inaasahan naman niya ang bagay na yan, lalo pat kilala niya ang mga barangan bilang mga nilalang na hindi umaatras kahit ang kaharap ng mga ito ay mas malakas na uri kesa sa kanila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kampante naman niyang sinagot ang bawat tanong nito sa kanya. Mariin din niyang inilahad, dapat lamang ang ganoong kaparusahan sa mga nilalang na pinagdiskitahan ng sarili niyang pamilya. Direkta niya ring inabisuhan ng mga ito. Wala siyang planong pakawalan yon ng buhay. Matapos naman yung marinig ng matanda, bigla naman yung umangil sabay sagot sa kanya ng, "Nire-respeto namin ang galit mo, Manoy Agapito. Pero sana kaawaan mo naman ang kauri mo. Binata pa yan. Wala pang gaanong alam sa mundo. Siguro may nakita siyang kagalit-galit sa iyong anak. Pakiusap. Pakawalan mo na siya. At ipinapangako ko sa iyo, aalis kami rito ng payapa. Hindi rin namin gagambalain ang iyong anak sa kabila ng nangyaring ito." "Ha? Hindi gagambalain? Baka pag pinalaya ko to, bukas na bukas patayin ninyo ang bunso ko. Huwag ka na nga mapagkunwari. Alam kong dugo ninyo." Matapos naman niyang mailahad ang katagang yan, agad naman niyang sinenyasan ang gabay ng kanyang punyal na sumugod. Pagkarinig naman ito ng kanyang utos, bigla naman yung lumitaw mula sa kadiliman, kasabay ng mabilis nitong pagsakmal sa matandang kanyang kausap. Sa sobrang bilis ng pangyayari,
ni hindi nga nagawang maitaas ng matandang yon ang bakod nito sa katawan. Mabilis din yung sumubasob sa lupa at bago pa man ito makatakas sa kamay ng kanyang gabay, kumalas na sa katawan nito ang sarili nitong ulo. Pagsilay naman ng iba pa nitong mga kasama sa nangyari, agad naman yung sumugod sa kanya, ngunit sa kasamaang palad bigla na lamang siyang naglaho sa paningin ng mga ito. Sinubukan pa siyang hanapin ng mga nilalang na yon pero wala talaga silang mahanap na bakas na maaaring kinaroroonan ni Manoy Agapito. Dahil sa ganoong pangyayari, napilitan silang talunin ang gabay ng punyal. Yun na lamang ang kanilang pinagtuunan ng pansin dahil alam naman nilang hindi sila makakatakas sa lugar na yon kung mananatili yung buhay. Ngunit sa kasamaang palad, kahit anong gawin nila, sadyang hindi nila malapatan ng pinsala ang gabay ng punyal. Kahit kasi may pisikal na anyo ito, nananatili pa rin itong nasa espiritual na estado kaya walang bisa ang pisikal na kumbate. Dahil dito, pakiramdam ng mga barangan para silang nakikipaglaban sa hangin. Hindi naglaon. Nang medyo maabot na nila ang hangganan ng kanilang mga abilidad, doon naman sila napilitang tumakas. Subalit sa sandaling ipinakita nila ang kanilang likod sa gabay ng punyal, yun na ang nagmarka ng kanilang katapusan. Di pa man kasi nakakalayo ang mga nilalang na yon, tumarak na sa kanilang mga likod ang malalaking sibat na gawa sa anino. Mabilis din yung kumalat sa buo nilang katawan at bago pa man sila makagawa ng paraan para makontra ito, sapilitan na silang hinila ng nilalang papalapit. Pagsigaw naman ng mga barangan, doon na sila tuluyang pinugutan ng ulo ng gabay ng punyal. Matapos ang pangyayaring yan, unti-unti namang nagpakita si Manoy Agapito sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa kanya, hindi siya umalis sa lugar na yon at ang tanging ginawa lamang niya, balutin ang kanyang sarili ng isang mahiwagang telang nagbibigay sa kanya ng kakayahan para paglahuin ang kanyang presensya at katawan. Kalimitan niya rin yung ginagamit noong kabataan niya pa kapag may lakad siyang medyo dehado ang sitwasyon niya. Matapos naman niyang malukot ang telang yon, agad naman siyang tumayo sabay lapit kay Panyas na pilit pa ring nagpupumiglas mula sa pagkakapako nito sa puno. Pagharap naman niya rito, agad naman siyang naghanap ng sanga na pwedeng itarak sa dibdib nito. Nang makakuha na siya, binalikan niya ang binata, sabay hatol dito ng parusang kamatayan. Sa sobrang galit noon ni Manoy Agapito, kahit katiting na awa wala siyang naramdaman. Matapos ang pangyayaring yan, agad naman niyang nilisan ang lugar. Nag-iwan din siya doon ng pantawag sa mga balbal upang masigurong makakain ang katawan ng mga barangan. Dumaan pa ang mga araw, nanatili siyang nakabantay sa kanyang anak. Nang mapagtanto naman niyang wala ng panganib na naghihintay dito, minabuti naman niyang manatili na sa kanilang pamamahay. Magmula noong nangyari ang insidenteng yon, marami nang nagbago sa kanila. Habang patuloy niyang inilalahad ang kwento ng kanyang nakaraan sa kanyang anak, napapansin naman niyang parang nais din itong magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ayaw itong mangyari ni Manoy Agapito, kaya dumating ang isang araw na bigla na lamang itong nawala sa kanilang bahay. Sinubukan pa yung hanapin ng kanyang anak pero di na talaga nila ito nakita pa. Paglipas pa ng mga taon at dekada, nawala na rin sila ng pag-asa. Pero alam nyo pinuno, sa kabila ng mga agam-agam na istorya ukol dito, naniniwala ang anak ni Manoy Agapito na hanggang pangkasalukuyan, nananatili pa rin itong buhay. At alam rin ng kanyang anak na nananatili sa kanyang tabi ang tinatangan nitong mabalasik na punyal ni Manoy Agapito. Okay.
opinyon ko sa kwento, kung hindi ako nagkakamali o baka mali lang rin ako, para kasing nalapag ko na yung ganitong klase ng kwento eh. O meron lang tong pagkakahalin tulad dun sa una kong nalapag na ganitong klase ng kwento. Sa pagkakatanda ko kasi, nagretiro rin yun eh. Yung tatay nung binibiktima rin ng katrabaho niya. Pero sa pagkakaalam ko, parang hindi yun mangkukulam o mangkukulam din. Ewan ko kasi parang familiar sa dila ko yung ninanarrate ko na to. Pero kung nagkamali ako, sorry. Pero kung hindi, sobrang solido ng kwento na to. Kasi naman, sinong mag-aakala na isang ordinaryong mangkukulam na meron lang tinatangan na sobrang lakas na punyal ang makakapatay ng isang babaylan? Hindi lang ordinaryong babaylan yun. Makapangyarihang babaylan pa yun. So, ibig sabihin, napakataas nito sa antas ng ranggo nila. 'Di ba? So, etong si Agapito sobrang gifted na mangkukulam. Bukod pa ron, binigyan pa siya ng isang napakalupit na punyal. Na ang sabi rito sa kwento, magpahanggang sa ngayon umiikot pa rin itong si Agapito. Siguro yung punyal na yon hindi lang naikwento yung buong potensyal. Pero ako sa pagkakaalam ko, isa ito sa mga nagpapa-immortal dito kay Agapito. Kasi tingnan nyo, nakikita niya ng buo yung gabay ng punyal. Tapos nalulungkot pa yon kapag hindi siya ginagamit. So ibig sabihin, ganong kalakas tong demonyo na nagtatago sa punyal na to. Kita ninyo, pamilya ng barangan, pamilya ng aswang hindi umubra sa kanila. Paano pa kaya yung ibang lahi? Well, hindi sa kanila technically. Sa kanya lang kasi mag-isa niya lang kinakaharap. So para sa akin, nakakatakot tong si Agapito. Di ko lang alam kung kakayanin to ng mga kaibigan nating dibino. Pero ako naniniwala ako na kaya nila to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.